kung mayroong clear and present danger na mangyayari sa ating bansa by the exercise of that freedom of speech. Yung clear and present danger must be immediate. Yung kailangan niya na klaro talaga, hindi pwede yan hypothetical. So kung walang clear and present danger, yung freedom of speech and expression, kahit masakit pa yan sa gobyerno, that must be respected. Interesting pong ating pag-uusapan ngayon na kaugnay nga ito sa warning ng Armed Forces of the Philippines doon po sa mga retired officials nito na nagpapakalat ng mga sabi, anti-government post, may mga fake news pa at saka mga seditious na mga pahayag. Ano ho ba ang masasabi po muna ninyo nito? First, unfair yan sa mga retirees o yung mga retired men in uniform who serve our republic, our flag, who risk their lives sa kanilang productive years for the service of the nation. Itong retirement benefits nila ay isa itong earned right and privilege after they have served the country. Yung conciliation ng pension, mangyayari lamang ito after final judgment involving crimes involving moral turpitude at saka acts of disloyalty. Remember, Jade, until final judgment, meaning this would require due process hearing. Yung final judgment na yan ay Supreme Court. So it will take a long time before a retired military man who served the country may be deprived of his retirement benefits or pension. Opo. May karapatan ho ba ang AFP na tanggalin o alisin yung pensyon ng isang retired official attorney kung sakaling wala pang desisyon yung korte pagdating po sa kaso na yan? Palagay ko hindi mangyayari yan kasi they are already civilian. Therefore, they will be governed by the civilian laws. At saka, kaya nga, ours is a government of laws and not of men. So, kung may ground, kung mayroon talagang basis for the cancellation of your benefit, kailangan dumaan yan sa hearing. At saka yung ground yan, yung acts of disloyalty. So, kailangan yan yung final judgment. If you speak of final judgment, decision yan up to the Supreme Court being the highest arbiter of the land. Maihahalin tulad ba sa freedom of speech o freedom of expression tulad ng isang mamamayan ng Pilipinas yung ginagawa ng mga pahayag nitong mga retired officials ng AFP attorney? Siyempre, kahit they were part of the armed forces before, they are now plain citizens of the Republic who are entitled to the Bill of Rights. And one of the cherished rights among the rights under the Constitution that occupies yung primary, yung highest degree, yun yung freedom of speech and expression. Kung wala yan, walang saysay ang ating demokrasya. But the government is not parang powerless to regulate this freedom. Kung mayroong clear and present danger na mangyayari sa ating bansa by the exercise of that freedom of speech. Yung clear and present danger must be immediate. Yung kailangan niya na klaro talaga, hindi pwede yan hypothetical. So kung walang clear and present danger, yung freedom of speech and expression, kahit masakit pa yan sa gobyerno, that must be respected.
At kung wala pong formal na investigasyong mangyayari at na kung saan, kung sakali mang tatanggalin o aalisin ng isang retiradong sundalo ang kanyang pensyon, violation na rin po yun sa sinasabi nating freedom of speech, attorney. Tama po ba? Of course. Talagang serious violation yan at saka I don't think so nagagawin yan ng ating armed forces because the present officers of the armed forces will soon retire. They will feel eventually anong feelings ng mga retirees. Yan lang talaga ang yung parang premium mo after you have served the country. Talagang nirisgo mo yung buhay mo. Imagine, away from the family, 24/7, nasa panganib ang buhay mo. So, if you have survived those long years of service, dapat lang na protektado ka. Yung pension, yung pension ay parang guarantee yan eh. Sa ibang bansa, yung mga retired military personnel, parang heroes yan. Tingnan mo yan sa Amerika, yan sa mga makikita natin yan halos sa lahat ng mga bansa na nagbibigay pugay ng kanilang mga kasundaluhan na nagrisgo sa kanilang buhay just to protect the Republic. After they have retired, they are not only assured of their pension, but they are respected by the government. Kung sakali man, attorney, natatanggalan o aalisin po ng benepisyo ang isang retiradong sundalo, may remedyo pa ho ba o legal options pa yung retired official na yan na tinanggalan ng pension or benefits? Of course, ang daming batas natin dyan. At saka, to my mind, kung gagawin nila yan, I think they will think 1,000 times before they will implement it. Ngayon parang kuan lang yan creating chilling effect, parang pananakot lang yan. But I don't think so that these brave soldiers who are battle scarred, parang kumakain niya ng bala noon, I don't think so that they will be cowed and threatened by this yung parang childish na threat, no? Parang katawa-tawa yan na threat kasama Jade. Opo. Paano kaya yung babalansihin ng AFP, attorney? Yung disiplina sa hanay ng mga kasundaluhan at ang karapatan ng isang mamamayan matapos nga itong magretiro? Kaya to my mind, kung retired ka na kuhan ka na you are no longer part of the chain of command. Civilian ka na So, I think wala nang jurisdiction ng armed forces sa mga retired personnel. Opo. Sa pananaw po ninyo, attorney, lumalampas ho ba yung AFP sa ganitong mga warning doon sa mga retired officials at sabi mo nga ay mga citizen na, mga ordinaryong mamamayan na? Kung mababasa lang natin yung mga comments, yung mga decorated at saka yung may mga decorated soldiers, galit sila yung nabasa ko kasi insulto yan. Para bang I can feel their parang disappointment kasi if I were one of them, I would feel betrayed after serving the country. Ito lang ang gagawin namin. Ito lang ang gagawin ninyo sa amin. Hindi naman kayo ang siniservisyoan namin. Ang siniservisyoan namin yung bansa, the country and the flag. The armed forces are not supposed to serve the powers that be. They are supposed to serve the country and the republic. The republic and the flag. So, ganun na lang. Dahil lang ay nagpalabas kami ng legitimate na mga grievances namin. Hindi man lang kami, we shared namin yan sa mga reactions ng taong bayan in the midst of this monumental graft and corruption na kahindik-hindik for the first time nangyari ito sa ating bansa.
involving billions of pesos na para naman sana ito sa kapakanan ng ating mga kababayan in the form of services. Ngayon, napunta yan sa mga bulsa ng mga magnanakaw. I think that is a legitimate grievance na everyone, every Filipino talaga masasaktan. Abnormal siguro ang hindi masasaktan diyan. Siguro yung mga nakikinabang, siguro yung iba nakikinabang mahihiya din eh. So, parang pangit yung tingnan. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admiral Attorney, ano ho ba yung may papayo po ninyo doon sa mga retiradong opisyal kung sakali mang makatanggap po sila ng ganitong warning? Alam mo, who am I to advise them? Para lang anak lang nila ako eh. Relax lang. Siguro hindi yan mangyayari. To my mind, hindi yan mangyayari. I mean, dapat bang ipagpatuloy nila yung kanilang pagpapahayag, paglalabas ng kanilang sariling saloobin patungkol po sa mga nangyayari sa ating bansa, lalo na sa issue po ng korupsyon? Well, personal yan, Jade. That's your personal call. Dapat lang, alam nila kung ano yung red line. Na hindi sila lalagpas sa red line. Hindi naman lahat na right natin ay unlimited. May mga limits din yan. But yung limits nga, under established jurisprudence, yung authority versus liberty, yung authority, yung police power, yung liberty natin, yung Bill of Rights natin, hanggang yung authority, hanggang regulation lang yan. Now, in the exercise of the freedom of speech and expression, ang recognized na limitation niyan, yung existence ng clear and present danger. So, kung wala yung clear and present danger, if you are exercising your freedom of expression sa loobin mo, you are well within your right. At saka, I think if you are charged with yung mga inciting to sedition, ang dami namang mga kaso dyan na napawalang bisa yan because of the absence of clear and present danger. Bukal, Attorney, maayong buntag si Admar po. Ay, buntag, Admar. Opo, Attorney. Garbo na ko ngayon kung tawagan na. Opo, masyado lang bang sensitibo yung ating gobyerno na hindi na sila pwedeng mapuna? At meron agad silang pambara dito sa mga gustong pumunan sa kanila, either kasong kriminal, kasong administratibo. Kasi parang nakita din natin yung trend nito, halimbawa, dun sa mga vloggers na marami mga kumukwestiyon. Nakita natin na imbestigahan sila dun sa kamera. Doon naman sa mga netizen na nagpapahayag, hinahanap, no? Sa iba pa at pati nga dito sa SMNI nakaranas ng panggigipit din. And dito nga po recently sa mga retiradong military officials po, Attorney. Well, hindi man ito bago nga pangyayari. Na kung titingnan natin yung history, kaya nga may mga kaso involving yung how did the Supreme Court balance yung exercise of the Bill of Rights vis-a-vis the inherent powers of the state, lalo na yung police power. Kasi normal yan sa gobyerno. The government has to assert its authority. Otherwise, kung walang authority, anarchy yan. Pero kung masubraan naman yung authority, maging kung ano naman yan, maging authoritarianism. So, balanse dapat. That's why the court, malaki ang duty niyan. Last bastion of democracy yan. So, itong tanong mo, nakikita natin na the government is trying to flex its muscle. Now, wala namang masasandalan ang mga tao, yung konstitusyon, at saka takbo sa korte. As to how the court will respond to the
prayer or pleading of the people for a rescue, that's another story. Opo. And dito naman po sa mga aktibo po, sir, hanggang saan naman po yung nakikita nyo pong limitasyon din nila pagdating po sa pagpapahayag ng kanilang freedom of expression? Kasi halimbawa, meron din yan silang sarili mga social media. Hindi lang ito sa militar, pati nga sa mga pulis na umaabot pa nga sa punto na nire-remind sila. Hanggang saan po aabot yung kanilang kalayaan sa pamamahayag po, attorney? To my mind, kung nandyan ka pa sa organization, talagang may strict rules dyan. Dyan sa Armed Forces, meron silang articles of war. Articles of war ba yan? Yung mga, nakalimutan ko, please forgive me, I'm not familiar with the term. Pero meron silang batas dyan na to regulate the conduct of their men. Medyo stricto. At saka sa police, ngayon maluwag-luwag ang police dahil ang police ngayon is civilian in character, national in scope. So, maluwag kunti yung galaw nila. But there is still parang hindi ganoon kaluwag kung nandyan ka if you are a civilian. Kasi may mga rules na dyan organizational mga mechanism nila. So, may mga catch-all ground yan na that would be a basis for a sanction if they will do parang if the organization feels that you are already parang out of bounds ka na. So mayroong mga mechanism. Kaya nga behave din sila. I know a lot of friends there na medyo yung mga saloobin nila kinikim-kim lang. Kaya nga hindi sa magagalaw dahil madali silang mahanapan ng butas or a possible sanction. They are also looking at the welfare of their family. Opo. And attorney, dito naman po sa isang netizen, Cebuano humor, Bisaya humor, kabisado natin yan, taga Visayas at taga Mindanao. Nag-post siya ng headshot, no? Yun yung caption niya. Doon sa picture, nandun yung Bugo City, tapos may arrow papunta sa kay President Bongbong Marcos. Na sa unang tingin ko sa mga Cebuano speaking, mga Bisaya diha, madali agad na maintindihan yung mga ganon. Pero inaresto siya, hinuli kasi parang may banta daw, pagbabanta doon sa buhay po ng Pangulo. Anong take mo dito, attorney? Anong mas nakakatakot? Yung effigy ng mukha ng Pangulo, hindi lang mukha, katawan na sinusunog. At saka as against yung parang yung may araw lang na bugo. Alam na natin sa Bisaya kung ano yung bugo. Anong medyo objectionable diyan? Bakit inaalaw natin yung mga effigy ng katawan ng Pangulo sinusunog during mga rally? Okay lang. Pero ito ay dahil vlogger, saka yung vlogger na yan ay siguro identified with the other camp, meron ng investigation. Tingnan na, yun lang ang parang gross disparity. Opo, and ito nga, kabilang nga sa masyadong sensitive na po itong ating gobyerno patungkol nga po dito sa pagpuna. Though sinasabi naman nila na hindi naman sila nababahala, pero may mga ganitong mga hakbang po, attorney. Ito ba'y patunay na merong bang shake-up doon sa kanilang hanay at taliwas yung kanilang mga sinasabi sa publiko na kampante sila, na buong tiwala pa rin? I cannot speculate. Hindi ko alam yan. I cannot divine what is really the truth o anong pangyayari doon sa loob.